Mahigit 70 milyong pisong halaga ng mga bank account ang ipinag-utos ng korte na bawal galawin. Sa hinalang katas din ang mga ito ng pork barrel scam. Kabilang dito ang mga account ng dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Pero bago ilabas ang preservation order, malaking halaga na raw ang na-withdraw. Kaya sa ilang account, naku, ikakarampot na lang daw ang natira. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa ipinalabas na panibagong Provisional Asset Preservation Order o PAPO ng Manila RTC Branch 22, sakop ang 10 bank account at isang korporasyon na ilang beses umano na paglagakan ng pera galing sa pork barrel scam. Ayon sa korte, mahirap paniwalaan na galing sa sweldo ng mga account holder ang laki ng pera sa mga bank account nila. Ang preservation order ay may epekto na parang freeze order. Ibig sabihin, hindi muna magagalaw ng account holder ang pera niya na sakop ng order. At bago inilabas ang order, may mga withdrawal na raw sa mga naturang bank account. Dalawa ang bank account ni Gigi Reyes. Isa raw dito mahigit 21 milyong piso raw ang laman noong June 16, 2010. Pero ngayon kulang-kulang 7,000 pesos na lang ang laman ng account. Ang isa pang account ni Reyes mahigit 500,000 pesos ang laman ngayon, pero di nasabi kung magkano ang laman nito noon. 1,000 piso na lang ang laman ng isang bank account ni Pauline Labayan na staff naman ni Senator Jinggoy Estrada at sinasabing nangomisyon din sa PDAF scam. Ang isa pa na joint account ni Pauline Labayan may 94,000 pesos pa. Di na rin aabot sa 5,000 piso ang account ng biyanan ni Napoles na si Adelina Garcia Napoles at brother-in-law na si Alfonso. Ang account naman ni dating Representative Samuel Dangwa, mahigit 54 million pesos ang laman, pero nasa 26 billion pesos lang ang sakop ng preservation order dahil base raw sa testimonya ni Ben Hurluy, yun lang ang pondong naideposit niya. Kasama rin sa order ang account ng korporasyon ni Napoles na First Integrated Bonding and Insurance Company Incorporated na may laman na mahigit 13 million pesos. At account ng isang Washington Y Plaza na may 33 million pesos. Una nang naglabas ng preservation order para sa mga bank account at ari-arian ni Napoles at pamilya nito at ng ilang whistleblowers. Pero base na rin sa impormasyon galing sa mga whistleblower, marami pang ari-arian at bank account si Napoles at mga anak niya na di kasama sa order. Pagtitiyak ni dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio, mahirap man may pag-asa pa rin maibalik sa kabanang bayan ang mga perang nagamit sa pork barrel scam. Lalo pat sa batas, wala naman raw tinakdang limitasyon sa panahon para ma-recover ang mga ito. Kasama si Villa Ignacio sa plunder case noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nabigyan man ng pardon si Estrada, umuusad pa rin daw hanggang ngayon ang pagsasamsam ng gobyerno ng mga bank account at ari-arian ni Estrada na umabot na raw sa mahigit 1 bilyong piso. Forfeiture and recovery of ill-gotten wealth is imprescriptible. Forever yan. Magtatrabaho, AMLAC, magtatrabaho prosecution, trying to follow yung paper trail. Kasi hindi naman magdi-disappear kagad yung ano eh. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.